kaluluwa ni Christine, nakausap di umano ng isang foreigner paranormal expert. Ang malaking katanungan ngayon, dapat nga ba natin itong paniwalaan? At ito nga ba ay isang potensyal na ebidensya sa ongoing na kaso? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po muli dito sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, well, isubscribe mo na yan. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang ongoing na issue patungkol kay Christine. At habang nagpapatuloy na isolve ang kasong ito, sari-saring komento, sari-saring istorya, sari-saring teorya, at sari-saring mga reaksyon ang kumakalat throughout the internet. Pero isa sa umagaw pansin sa publiko ay yung kwento ng isang paranormal expert kung saan nakausap niya di umano si Christine. Well, ang malaking katanungan ngayon, dapat nga ba nating paniwalaan ang kwento ng paranormal expert na ito? Tama nga ba yung kanyang hinala na maaring isang potensyal na ebidensya yung kanyang ginawa? At ano nga ba ang kapahamakang maidudulot sa atin sa paniniwala ng mga ganitong paranormal activity? Unang nag-viral sa TikTok ang taong ito, kung saan makikita nga natin sa kanyang video na nakausap niya si Christine sa pamamagitan ng isang machine. Ang machine na ito ay magsisilbing parang telepono at sa pamamagitan nga nito ay maaari mong makausap ang kaluluwa ng isang patay na tao. Na para bang ito ay magsisilbing tulay mula sa mundo ng mga patay at mundo ng mga buhay. At hindi lamang si Christine ang naitampok na niya sa kanyang YouTube channel. Nandyan si Eman, si Lloyd Cafe Cadena, at si Kobe Bryant at marami pang iba. At doon sa video, pinapakita niya na matagumpay nga niyang nakausap ang kaluluwa ni Christine sa pamamagitan ng kanyang machine. At tinanong niya ito ng mga bagay na merong kinalaman sa ongoing na kaso. Pero ang big question ngayon, si Christine ba talaga yung sumasagot sa video o isa lamang malaking setup? Pwede nga bang gawing ebidensya ang ginawa ng paranormal expert na ito? Kung makikita natin sa video na ginawa ng taong ito, mapapansin sa title ang mga salitang potential evidence. Well, ang malaking katanungan ngayon, pwede nga bang gawing ebidensya ang mga naging kasagutan ng di umano'y kaluluwa ni Christine doon sa video? Well, bago natin sagutin ang katanungan na yan, alamin muna natin kung ano ba talaga ang eksaktong ginagawa ng paranormal expert na ito, na maaring magugulat ka kapag iyong malalaman. Ang mga paranormal activity o yung mga paranormal expert ay totoo talagang nag-e-exist. Merong mga tao na merong kakayahang makontak ang mga patay. Silang tinatawag na medium o mga espiritista. At habang lumilipas ang panahon, nagbabago rin at naging specific ang tawag sa mga taong ito. Noong unang panahon, sila ay generalize as espiritista. Pero ngayon, meron ng tinatawag na paranormal expert, merong tinatawag na psychic, at marami pang iba. Pero alam naman natin na iisang tema lamang ang kanilang ginagawa. That is to contact the other side o yung mundo ng mga spirits. Sa mga panahon na hindi pa bumaba si Jesus Christ dito sa lupa or before Christ era, pinapractice na ng ilang mga tao ang ganitong klaseng aktibidad. Matatagpuan ng ilang ebidensya sa ancient Egypt, ancient Sumeria, ancient Babylon, at ancient India. At noong unang panahon, isa sa mga naging hari ng Israel, which is the chosen people, ay ginawa rin ang ganitong aktibidad. Minsan ko nang naitampok rito ang kwento ni King Saul of Israel. Noong unang panahon, wala pang hari na nagli-lead sa bansang ito. At isang araw, nagdemand ang mga tao na sila ay bigyan ng hari ng Diyos. At dito na nga napili si King Saul. At merong nag-guide sa haring ito. Walang iba kundi ang propeta ng Diyos na ang pangalan ay Samuel. Pero itong si King Saul, sobrang tigas ng ulo. Halos lahat ng mga utos ng Diyos ay kanyang sinusuway. At minsan nang na-demon possess ang taong ito. So definitely, ang naging papel ni Prophet Samuel ay tulungan si King Saul sa kanyang mga decision making. Pero isang araw, namatay ang propetang ito. At dahil ito ay patay na, hindi na alam ngayon ni King Saul kung ano ang decision making na kanyang dapat gawin doon sa kanyang current situation. At ito ang nagtulak sa hari
para lapitan ng isang espiritista o isang medium para kontakin ang patay na si Prophet Samuel. At walang duda na ito ay totoong nangyari dahil ang insidenteng ito ay nai-record sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. At alam ng mga Israelites na yung ginawa na yun ni King Saul ay isang malaking kataksilan at kasalanan sa mata ng Diyos. Dahil forbidden po sa Bible na makipag-usap sa mga patay o kontakin ang kanilang mundo. Now, ang malaking katanungan ngayon, bakit bawal? Kakausapin mo lang naman yung kamag-anak mo na namatay na. Kakausapin mo lang naman para ma-solve ang kaso. Well, ito po ang dapat nating isipin. Ang ating Diyos na pinaniniwalaan is a God of honesty, a God of purity, and of course, He is a God of truth. Lahat ng katotohanan nasa Kanya. At kung ang pakipag-usap sa mga patay ay pinagbabawal niya, maybe ang dahilan, walang honesty, walang purity, at walang katotohanan doon. Maaring mayroong kasinungalingan o deception na pwede nating ikapahamak kung tayo ay nakikipag-usap sa mundo ng mga patay. So kung babalikan natin yung video ng isang paranormal expert na nakausap si Christine, mayroon lang akong malaking katanungan. Ano ang kasiguraduhan natin na si Christine talaga yung sumasagot doon? What if yung sumasagot pala na Christine doon sa video ay isa palang demonyo? At ang kanyang layunin ay guluhin at lituhin lalo ang mga taong sumusubaybay sa istorya ni Christine. So simple lang po ang lohika rito. Kung yung Diyos ng katotohanan na pinaniniwalaan natin ay nire-reject ang ideya ng pakipag-usap sa mga patay, ng mga medium o ng mga espiritista, so therefore maraming kasinungalingan sa mundo na yan. I am not saying na wag niyong paniwalaan ang paranormal expert na yon at syempre wag sundan ang kanyang YouTube channel. Hindi po ganun. Dahil ang katotohanan niya, nag-i-exist talaga ang mga paranormal activity. Nag-i-exist ang mga paranormal expert. Kasi whether we admit it or not, meron talagang spiritual world. And I believe on that. Kaso nga lang, ito ay pinagbabawal ng Diyos para sa atin. Kasi we don't know. There's no assurance kung laging may katotohanan sa mundong iyon. And there's no assurance kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo ay makipag-contact sa mundo na yun. So para sa ikabubuti natin, mas maganda na wag na tayong mangahas na kontakin ito. Isang article ang aking nabasa na merong kaugnayan rito na nagsasabing there's danger kapag tayo ay nakipag-usap sa mga patay. Tandaan po natin na danger. At ang kanyang explanation ay nakabase sa ilang mga Bible verses. At kung ikaw naman ay isang Roman Catholic, nakalagay sa Catechism of Roman Catholic paragraph 2116 ang ilan sa mga babala patungkol sa pakikipag-ugnayan sa mundo ng mga patay. So pinapaliwanag rito na isang malaking kasalanan, isang malaking bawal ang ma-involve sa mga taong nakikipag-contact sa mga patay. So take note po, yung ginamit kong salita ay involve. Well, pwede mong sabihin na hindi naman ako na i-involve sa pakipag-contact sa spiritual world o sa mundo ng mga patay dahil ako naman ay nananahimik at nanonood lang ng video. Well, on my own personal opinion, the moment na na-click mo ang video, in-expose mo na ang sarili mo sa mundo ng mga espiritista o sa mundo ng mga medium. Which is, pwede nating sabihin na involve ka na rin dito. At kung sa tingin mo, minsan ka nang na-involve sa mga ganitong activity, huwag kang mag-alala. Hindi pa uli ang lahat. Pwede pa namang humingi ng tawad. Well, kung ikaw naman ang tatanungin, Evadger, ano ang masasabi mo patungkol rito? Please comment down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!